Sa nakalipas na video ay nakita nating tuluyan ng tiningnan ng ating bida ang bago niyang libro na True Heavenly Star Technique na nagmula kay Vice Principal Shuli. Kung saan napansin ng ating bida na mukhang mas basic pa ito sa unang libro na Star Martial God Technique kahit na ito ang tinatawag na middle level manual. Kaya naman napagdesisyonan niyang aralin na lamang ang kanyang unang libro na Star Martial God Technique na isang low level manual. Sa nakaraan din ay napag-alaman nating maayos na ang kalagayan ni An Shuyan na makikita sa loob ng kanyang paliguan. Habang mapapansing nasa malalim itong pag-iisip patungkol sa ating bida. Habang patuloy lamang itong inaasikaso ng Monty niyang tagabantay. At maya-maya pa ay bigla na lang sinabi ng Monty nitong tagabantay na sobrang kinis ng balat nito at sa oras na makita ito ng kanyang fiancé ay tsak na magugustuhan nito ito. Na di naman nagustuhan ni An Shuyan ang mga pinagsasasabi ng kanyang munting tagabantay na si Xiaogu kaya nasigawan niya ito bigla. Naagad din namang humingi ng dispensa sa kanyang mga nasabi habang inaaming nagkamali siya ng mga binanggit. Sabay marahan nitong tinanong kay An Shuyan kung bakit tila di ito masaya sa kanyang naging fiancé. Kahit na alam naman ng lahat na descendant ito ng isa sa major family sa capital habang makikita natin ang mukha ni An Shuyan na tila ang ating bida lamang ang nasa isipan. At habang nasa malalim na naman itong pag-iisip na tila labis na may pag-aalala sa mukha, ay biglang sinabi ni Xiaogu na may nasagap siyang balita patungkol sa isang cultivator na mula sa klase ni An Shuyan ay may nagawang di ikinatuwa ng North Guardian Lord Mansion. Dahilan upang ma-expelled ang cultivator na sinasabi sa mga bali-balita na labis namang ikinagulat ni An Shuyan dahil tila may idea na ito sa kung sino ang cultivator na tinutukoy sa bali-balitang nasagap ni Xiaogu. Subalit ganun pa man ay mariin pa rin itong kinlaro kay Xiaogu kung sino ang cultivator na naka-offend sa North Guardian Lord at bakit ito na-expelled habang halatang halata ang labis na pag-aalala nito. Na tinugunan naman ng natatakot na si Xiaogu at sinabi nitong di rin niya alam kung sinong cultivator ang tinutukoy dito. Kaya naman napagtanto ni An Shuyan na mukhang sumobra siya sa pagre-react. At makikitang agad din itong humingi ng tawad kay Xiaogu dahil sa kanyang naging mga kilos. At labis itong nag-aalala habang iniisip na baka si Ye Xinghe talaga ang cultivator na tinutukoy dito dahil ito lang ang cultivator na nakasama nila ni Xia Yuning sa training ground. At nalulungkot niya ring iniisip kung papaanong na-expelled sa academy ang ating bida kahit na ito ang naging dahil kung bakit madaming mag-aaral ang nakaligtas sa nangyaring pag-atake ng mga rebelde sa kanilang training ground. At sa dami ng iniisip nito ay makikitang di na talaga ito mapakali pa sa kanyang mga nabalitaan. Kaya naman agad na itong tumayo upang alamin pa ang patungkol sa kumakalat na balita at upang alamin kung sino ang cultivator na tinutukoy upang makasigurado siya sa kanyang hinala habang makikita namang nagulat si Xiaogu sa biglaan nitong pagtayo. At agad na din itong nagbihis upang lumabas na mariin namang tinatanong ng Monty niyang tagabantay na si Xiaogu sa kung saan naman ito pupunta ng biglaan. At lumipat naman ang eksena sa magarang palasyo ng North Guardian Lord na animoy nasa gitna ng kagubatan. Kung saan makikita sa paligid ng palasyo ang magigiting nitong mga tagapagbantay habang malakas na maririnig ang isang malakas na boses na mariing nagsasabi na di niya kilanman babawiin ang kanyang naging utos. At ang malakas na boses ay nagmumula sa main hall of the mansion kung saan makikita dito ang dalawang cultivator na nakatayo sa dulo nito na silang magkausap. At ito ay ang mag-amang si Xia Yuning at Xia Lai kung saan pinag-uusapan nila ang patungkol sa ginawa ni Xia Lai sa ating bida nang biglang sabihin nitong ayaw na niyang pag-usapan pa ang patungkol dito at mariin din niyang inuutusan si Xia Yuning na bumalik na sa kanyang kwarto habang malungkot lamang ito at walang maimik sa kanyang hangal na ama. At nang tumalikod na si Xia Lai kay Yuning ay may panghuhusga nitong sinabi na sa kabila ng pagliligtas ng isa tao sa kanya ay gagantihan lamang ito ng kasamaan ng North Guardian Lord Mansion. At naiiyak pa nitong dagdag sa hangal niyang ama na di ito ang ugaling inaasahan niya dito dahil buong akala niya ay isa itong mabuting tao. Na agad namang ikinagalit ni Xia Lai sabay tanong kung tinuturuan ba siya ni Xia Yuning sa kung anong dapat niyang gawin. Na agad namang sinang-ayunan ni Xia Yuning dahil talagang nagkamali ito sa kanyang naging order na pagpapatalsak sa ating bida sa academy kahit na ilinigtas nito ang kaysa isa niyang anak. Bukod dun ay sinabi din ni Xia Yuning na nagsisisi siyang nagkaroon siya ng isang hangal na ama na walang pakialam sa kapakanan ng ibang cultivator.
Napagalit namang tinugunan ng hangal nitong ama at sinabi nitong ang ginawa niyang pagpapatalsak sa ating bida sa academy ay maituturing na isang reward dahil sinasabi nitong kaibigan niya ang isang rebelde na dapat ay kamatayan ang parusa. Na naiiyak namang kinlaro ni Yuning kung ang pagpapatalsak dito sa academy ay isang reward dahil nararapat dito ay kamatayan. Sabay sabing bakit si Lin Kuan na naging tapat dito na pasawi sa kulungan ng hindi tama ay di man lang nito nagawang may pagtanggol tapos ngayon ay ang kaysa-isa naman nitong anak ang ipinapatudyas ng hangal niyang ama. Matapos ay si Ye Xinghe naman na siyang nagligtas sa kanyang buhay ay binigyan nito ng isang reward na ay patanggal sa paaralan. Sabay malakas nitong sinabi na di niya sukat akalaing ganito pala kawalang puso ang kanyang hangal na ama. Dahilan upang di na makapagtimpi pa ang hangal na si Xia Lai na may panlilisik ang matang tumingin kay Xia Yuning. At isang malakas na lag-itik ang umalangaw sa main hall of the mansion. At ito ay nagmula sa dalawa kung saan makikitang di na napigilan ng hangal na si Xia Lai ang kanyang galit kaya naman napagbuhayan niya ng kamay ang kaysa-isa niyang anak na makikitang nabigla sa naging kilos nito. At bahagyang nagkaroon ng katahimikan ang kanina lamang ay nagsisigawang mag-ama. At makalipas ang ilang sandali ay marahang pinapatigil ni Xia Lai ang kanyang anak na makikitang nakahawak sa pinalad niyang mukha habang umiiyak. At nagpatuloy ang pagpatak ng mga luha nito habang nakahawak sa namamula niyang mukha. At dahil sa galit sa hangal niyang ama ay napatakbo na lang ito palayo dito. Habang naiwan naman ang hangal na si Xia Lai na animoy na sample ng katotohanan dahil sa mga pinagsasasabi kanina ni Xia Yuning. At nang makalayo na ang anak nito ang isang ninja boy ang mabilis na sumulpat sa likuran nito. At agad nitong tanong kung gusto ba ng master niyang ibalik dito ang prinsesa. Na di naman agad natugunan ng namlulumong si Xia Lai sa isang tabi. At maya-maya pa ay ipinag-utos na lang nito sa cultivator na animoy nagmula pa sa Akatsuki na magbantay na lamang doon. At bumalik ang eksena sa karwahing sinasakyan ng ating bida na kasalukuyan pading naglalakbay. Nang biglang magtanong ang taong nagmamanyo dito sa kung tama pa din ba ang kanilang dinadaanan. Na agad namang tiningnan ng ating bida mula sa bintana nito habang may maaliwalas na mukha. At makikitang tila naging masaya ito nang makita ang paligid ng kanilang dinadaanan. At agad niyang sinang-ayunan ang tanong ng lalaki at sinabi nito tama ang kanilang daang binabagtas. Napabiro namang tinugunan ng lalaki at sinabi nitong kakaunti ang mga cultivator na pumapasok sa Heavenly Star Academy na nagmula sa taon ng ating bida kaya di siya ganoon kapamilyado sa daan patungo dito. Na malungkot namang tinugunan ng ating bida at sinabi nitong kakaunti na nga lang sila na mula sa kanilang taon ay na-expelled pa siya sa academy. Na agad naman nitong tinugunan at sinabi nitong bata pa ang ating bida at madami pa itong pagkakataon kaya wag itong masyadong maging malungkot. At pinuri din ito ang ancestor ng ating bida dahil sa pagpili sa magandang terrain na kinatatayuan ng kanilang town. Kaya naman sinabi ng ating bida na may isang tao ang labis ng nagugutom na ginabayan ng isang Divine Blue Carp patungo dito. At sabi sa kwento na natagpuan nito dito ang madaming puno na namumunga ng madaming mythical fruits. Na ang sino mang makakain ng isa nito ang di makakaramdam ng gutom sa loob ng kalahating taon kaya naman dito napagdesisyonang magtatag ng kanilang town. Kung saan makalipas ng ilang mga taon ay dumami na din ang mga taong naninirahan dito kaya naman naging Vibolasado ang lugar at pinangalan ng The Blue Carp Town. Subalit agad din sinabi ng ating bida na ang kwentong ito patungkol sa Divine Blue Carp ay century na ang nakalilipas kaya naman sa ngayon ay wala nang nakaaalam kung totoo ba itong nangyari o hindi. Na tinawanan lamang ng mamangha driver at sinabi nitong mukhang ang ancestor family ng ating bida ay madaming kwento. At makalipas ang ilang sandali ang narratang na nila ang bungad ng Blue Carp Town kaya naman sinabi ng ating bida na dito na lamang siya bababa. At bago umalis ang karwahing sinakyan ng ating bida ay pinaalalahanan pa si Ye Xinghe ng driver nito na gawin ang lahat ng makakaya nito na tinugunan lamang ng ating bida sa pagpapasalamat sa paghahatid nito sa kanya pabalik sa kanila. At bago tuluyang lumakad ang ating bida papasok ng kanilang taon ay marahan muna niya itong pinagmasdan. At makalipas ang ilang sandali ay makikitang lumakad na din ang-ating bida papasok dito. Nang makapasok na ang ating bida sa bakana ng Blue Carp Town ay agad itong napansin ng isang bata na nakikipaglaro sa kalsada.
At tila na curious ito sa kung sino ang kanyang napansin kaya naman liningan pa niya ito upang klaruhin sa kanyang mata kung sino talaga ito. At nang titigan niya ito ay makikitang nakatingin dito ang ating bida na si Ye Xinghe kaya naman agad itong nakilala ng bata. At masaya nitong ipinagsigawan sa kanyang mga kalaro na ang kanyang elder brother Xinghe ay nagbalik na. Naikinabigla din naman ang mga batang nakarinig sa sinambit nito. Kaya naman mabilis ang mga itong nasisagudan sa ating bida na kasalukuyan lamang na nakatayong pinagmamasdan ang mga ito. Habang tila tuwang-tuwa na animoy na iiyak pa sa saya. At agad din niyang binati ang mga batang nagsilapitan sa kanya nang biglang isang boses ang tumawag sa pangalan ng ating bida. Nakumuha ng atensyon nito at nakita niyang ito pala ay si Ye Xingyun na isa din sa miyembro ng Ye family at nagtataka nitong tinatanong ang ating bida sa kung bakit ang agap naman ng pagbabalik nito. Na tinugunan lamang ng ating bida ng malungkot na ekspresyon dahilan upang tila lalong magtaka si Ye Xingyun sa ating bida. At sinabi nitong di pa naman ngayon ang buwan ng bakas iyon ng Heavenly Star Academy dahil si Lin Yin at Zhao Yan ay di pa bumabalik kaya anong ginagawa nito dito. Kasunod ng bahagyang katahimikan sa dalawang miyembro ng Ye family na parihong nakatingin sa isa't isa. At makalipas ang ilang sandali ay napagtanto na ni Ye Xingyun ang dahilan kung bakit ito maagang nakabalik na agad naman niyang kinlaro sa ating bida. Subalit na natili lang itong walang imik senialis na tama si Ye Xingyun sa kanyang mga pinagsasabi sa kung bakit andi dito na si Ye Xinghe. At habang malungkot lamang na nananahimik si Ye Xinghe ay bigla na lamang itong mabilis na sinunggaban ni Ye Xingyun at kinuhilyuhan sa di malamang dahilan. At buong lakas ito nitong binigyan ng isang suntok na buong-buo namang sinalo ng nanlulumo nating bida. Dahilan ng bahagyang pagtilapon nito sa di kalayuan mula kay Ye Xingyun. At nang gagalaiti nitong sinigawan ng ating bida sabay malakas nitong minura ang ating bida. Na makikitang di man lang umimik at buong-buo niya lamang tinanggap ang panggagalaiti ni Ye Xingyun dahil naintindihan nito kung bakit ito nagkakaganyo. At muli na naman itong pinagmumura ni Ye Xingyun dahil sa galit at sinabi pa nitong siya na lang dapat ang pumasok sa paaralan. At nang gagalaiti pa nitong dagdag na noong araw ng kanilang compilation sa kung sino ang papasok sa Heavenly Star Academy ay kitang-kita naman ng lahat na mas kwalipikado siya kisa sa ating bida at nalamangan lamang siya ng ating bida ng kunting talino kaya ito ang napiling pumasok. At linapitan pa nito ang ating bida habang may panggigigil nitong tinatanong si Ye Xinghe sa kung alam ba nito ang opportunityng sinayang nito ngayon. At habang hawak-hawak ang ating bida ay sinabihan pa ito nitong dapat ay namatay na lamang ito kisa bumalik sa Asher Feather Clan na mas maiintindihan pa nila. At kung ano-ano pang mga paninisi ang ibinungangan nito sa ating bida dahil sa pagkakatanggal nito sa academy at sinabihan pa niya itong mangmang at isang basura. At naiiyak pa nitong idinagdag na dapat talaga ay namatay na lamang ang ating bida upang di sila gaanong manghinayang sa opportunityng makaangat ang kanilang clan. At habang di pa din ito binibitawan si Ye Xinghe ay naiiyak nitong tinanong kung ano na lamang ang sasabihin ng mga magulang nito at maging ang lahat ng miyembro ng Asher Feather Clan na umaasa sa tagumpay ng ating bida. Subalit di naman nakaimik ang nanlulumo nating bida kaya bibigyan pa sana ito ni Ye Xingyun ng isang malakas na suntok habang sinasabing bakit pa ito bumalik sa kanilang clan. Na makikitang maging ang mga bata ay umiiyak ng pinipigilan si Ye Xingyun na sakta ng ating bida nang biglang may mga kamay nang humawak dito. At ito ay ang ilang miyembro ng Asher Feather Clan na mariing hinahawakan ang nagpupumiglas na si Ye Xingyun habang sinasabing hayaan nila siyang bogbogan ang ating bida na di naman pinayagan ng mga naghahawak dahil baka matuluyan na si Ye Xinghe. Nang biglang may isa na namang miyembro ng Asher Feather Clan ang humawak sa likuran ni Ye Xingyun na agad naman nitong sinabihang bitawan siya. Subalit sa paglingon nito dito ay pag-alit naman itong pinatigil ang cultivator na dumating. At ang nagsalita ay ang uncle ng ating bida na siyang patriarch ng Asher Feather Clan kasama ang ama ni Ye Xinghe at iba pang miyembro ng Asher Feather Clan. At agad ding nagtanong ang patriarch ng Asher Feather Clan sa kung anong nangyayari at merong kaguluhan. Nang biglang mapansin ng tatay ni Ye Xinghe ang ating bida na may pagtatakang tinawag ang pangalan nito. At may pagkabiglang tinanong ni Yesuo ang ating bida kung na-kick out ba talaga ito sa Heavenly Star Academy. Na tinugunan lamang ni Ye Xinghe sa pamamagitan ng pagpatak ng kanyang luha kasabay ang pagluhod habang humihingi ng tawad sa kanyang ama. Na ikinatahimik naman ito na nanggagalaiti lamang na nakatingin sa ating bida kaya naman tinanong pa ito ng patriarch sa kung anong gagawin nito.
Habang ang ating bida naman ay kasalukuyan lamang na nakaluhod sa harapan ng maraming miyembro ng Asher Feather Clan. Nang bigla itong lapitan ng nangdidemonyo niyang ama sa kanya na may malamig na tingin dito. At bigla niyang itinaas ang kanan niyang kamay upang magbigay ng malakas na sampal sa mukha ng ating bida. Habang ito naman ay makikitang pumikit na lamang at iniintay ang paglapat ng kamay sa kanyang mukha. At ang lahat ng nakakasaksing mga miyembro ng Asher Feather Clan ay nagulat sa sumunod na nangyari. Dahil makikitang di tinuluyang sampilan ni Yasuo ang kanyang anak. At habang naluluhang nakatingin si Yasuo sa ating bida ay ikinungkam nito ang kanyang kamay ng pagkahigpit. At kasunod ng mabilis nitong pagluhod at paghingi ng tawad sa Patriarch habang sinasabing kahit na nagkasala ang kanyang anak ay wala ito kasalanan bagkus ay siya ang dapat nasisihin sa mga nangyari dahil di niya ito naturuan ng maayos at dagdag pa nito na tatanggapin niyang lahat ang kaparusahan para sa kanyang anak. Kaya naman napatahimik na lang ang Patriarch na may awang nakatingin sa mag-amang nakaluhod sa harapan ng lahat. Nang biglang magsalita ang kanina pa nanggagalaiting si Ye Xingyun sa isang gilid at sinabi nitong walang katumbas na parusa ang ginawa ng ating bida dahil sa loob ng 12 taon ay ngayon lamang sila nagkaroon ng pagkakataong makapasok sa Heavenly Star Academy. Subalit sinayang lamang ito ng ating bida at dagdag pa nito na kung siya na lang sana ang pumasok sa Heavenly Star Academy ay di sana ito mangyayari at di sana masasayang ang pagkakataong nagkaroon sila. Nang biglang makisali na din ang ina ng ating bida at maging ito ay lumuhad na din sa harapan ng madaming tao habang humihingi ng tawad para sa ating bida. At dagdag pa ni Hiya na maging siya ay tatanggapin ang magiging kaparusahan ng kanyang anak. Na ikinagulat naman ng Patriarch at napatanong pa ito kay Hiyan sa kung anong ginagawa nito. Na napansin din ng ating bidang maging ito ay nakaluhod para sa kanyang kapakanan. Kaya naman malakas nitong sinabi ang kanyang uncle na Patriarch ng Asher Feather Clan na siya na lamang ang parusahan dahil siya naman ang nagkamali. Dagdag pa ng ating bida na kahit pa na-expelled siya sa academy ay meron din naman siyang mga natutunan na magagamit niya upang makabawi sa kanilang clan. Nang biglang may isa na naman nakisingit sa nangyayaring kaguluhan at mariin nitong tinanong ang ating bida sa kung ano naman ang matututunan nito sa loob lamang ng kalahating taon. At dagdag pa ni Yehay na hindi sasapat na kabayaran ang mga natutunan nito sa academy upang itumba sa opportuniting sinayang nito. Na tinugunan naman ng Patriarch sa pagsasabing wala na din silang magagawa pa dahil nangyari na ang nangyari. At dagdag pa nito na kahit paanong gawin nila ay di na nila maaaring ipasok si Ye Xingyun bilang kapalit ng ating bida dahil lamang sa natanggap ito. At sinabi pa nitong di pa din naman nasayang ang opportunity dahil maaari pa din namang pumasok sa academy si Ye Xingyun sa susunod na taon. At tinugunan lamang ni Yehay na ama ni Ye Xingyun sa pagsasabing di naman patas ang desisyon ng Patriarch. Dahil kung isipin ay masasayang lamang sa ating bida ang mga resources na kanilang ginamit upang makapasok lamang ito sa academy na dapat ay para kay Ye Xingyun sa simula pa lang. At habang bumubugalwak ang luha ng ating bida dahil sa mga sising kanyang natatanggap ay sinabi pa ni Yehay na nasayang lamang ang pag-asa nila na si Ye Xinghe na ang magpapaangat sa kanilang clan dahil di ito naging maingat at na-expelled lamang sa paaralan. At makikitang maging si Ye Xingyun ay di na din kinakaya pa ang panghihinayang. At dahil sa galit sa ating bida ay napatakbo na lamang itong nagsisisigaw papalayo habang mariin naman itong tinatawag ng kanyang ama. At makikitang wala nang naimik pa ang mga nanghihinayang na miyembro ng Asher Feather Clan sa isang gilid. Kaya naman napabuntong hininga na lamang ang Patriarch at mukhang nakapagdesisyon na din ito para sa nangyari. At maya-maya pa ay tinawag nito ang pangalan ni Yasuo, Hiyan at Ye Xinghe kasunod ng pagpapatayo na sa tatlo habang sinasabing nangyari na ang nangyari at di din ito kagustuhan ng ating bida. At sinabihan din nito ang ating bida na para sa Akagigan ng loob ng lahat ay makatatanggap pa din ito ng parusa. Kung saan ito ang siyang mga ngasiwa sa pagtuturo sa mga bata ng clan at ito din ang magiging responsable sa pagbubuhat ng mga sa minahan ng 2 oras kada araw sabay tanong kung meron pa ba itong objection sa kanyang naging parusa. Na tinugunan naman ni Ye Xinghe at sinabi nitong walang anumang problema sa kanya at buong puso niyang tinatanggap ang punishment ng clan. Kaya naman sinabihan ito ng kanyang uncle na Patriarch ng Asher Feather Clan na bukas din ang mag-umpisa na ito upang pagbayarin ang kanyang kasalanan. At habang papalayo dito ay sinabihan pa ito ng kanilang Patriarch na magpahinga na sa kanilang bahay dahil mukhang pagod pa ito sa biyahe.
Habang ang ating bida naman ay nakatingin lang dito at kasalukuyan nidang huminto sa pagiyak. At maging ang lahat ng miyembro ng Asher Feather Clan ay kasalukuyan na ding nagsitalikuran habang sinasabi ng ilan na nasayang lamang ang pag-asa nila sa ating bida at sabi pa ng ilan na di nila makita sa kung papaano ito na-expelled sa academy. Na sinang-ayunan naman ng iba dahil nakita nila ang paglaki ni Ye Xinghe at isa itong mabuting bata kaya papaanong na-expelled pa ito sa academy subalit kasalanan pa din ito ang nangyari kaya sa oras na malaman ito ng Lin at Zhao family ay baka wala ng mukha pang maiharap ang kanilang patriarch sa mga ito. Kaya naman lalo ng pananghinaan ng loob ang ating bida dahil sa kanyang mga narinig at di na din ito makatayo pa nang biglang hawakan ito ng kanyang ama upang tulungan. At masaya itong liningan ni Ye Xinghe at sa kanyang pagharap dito ay sinalubong ito ng maaliwalas ng ngiti mula sa kanyang ama Senialis na pinapatawad na siya nito. Habang ganun din naman ang kanyang ina na inaakit na ang dalawang umuwi sa kanilang bahay. At habang akay ng kanyang ama sa pagtayo ang ating bida ay naiiyak nitong tinanong kung paparusahan din ba siya ng mga ito. Subalit sinabihan lamang ito ng mabait niyang ama na di na nito kailangan pang maparusahan dahil malaki na ito at alam na nito ang kanyang ginagawa dagdag pa nito na kailangan na ng ating mag-ingat sa susunod upang walang maulit na ganitong pangyayari. Na makikitang lalong naging dahilan ng pagtulo ng luha sa mga mata ng ating bida dahil sa guilty. At tuluyan na din umalis ang tatlo sa pinangyarihan ng kaguluhan upang umuwi sa kanilang bahay. At makikitang sumapit na din ang dapit hapon. Kung saan makikita ang tahanan ng ating bida kung saan siya namamahinga. At makikita natin ang ating bida na kasalukuyang nagko-cultivate sa kanyang silid upang magpalakas. At habang time team itong nagko-cultivate ay iniisip nitong nararapat lamang sa kanyang maparusahan dahil sinira niya ang pangarap ng buong clan para sa kanya at maging ng kanyang mga magulang kaya bilang bawi ay kailangan niyang magpalakas sa sarili niyang paraan. Subalit napagtanto din ng ating bida na nang umuwi siya sa Asher Feather Clan ay nagkaroon ng reaksyon ang kanyang star power na parang may nais ipabatid dito. At sa kalagitnaan ng gabi, habang nagko-cultivate ang ating bida ay bigla na lamang may di maipaliwanag na reaksyon ang nangyayari sa aura ng ating bida. Na agad namang napansin ni Ye Xinghe at sa kanyang pagdilat ay laking gulat niya sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Kung saan makikita ang Divine Blue Corp sa itaas nito at ito ay ang Divine Blue Corp na sinasabi sa kwento na gumabay sa unang taong nakarating sa lugar na kinatatayuan ngayon ng kanilang town. At agad din naman itong nakilala ng nagtataka nating bida na nagpapalingga-lingga sa kanyang paligid. Nang bigla na lamang tila mabilis na pabulusok ang Divine Blue Corp patungo sa ating bida na kasalukuyan paring nakaupo. At mabilis itong sapilitang pumapasok sa katawan ni Ye Xinghe na nagbibigay dito ng bahagyang sakit na nararamdaman. At makikitang nang matapos na ang Divine Blue Corp sa kanyang ginagawa ay pagod naman si Ye Xinghe sa nangyari. At sinabi nitong ang kapangyarihan ng Star Martial God Technique ay lubhang nakakamangha. At kasunod nito ay nagpatuloy na ang ating bida sa kanyang pagko-cultivate at pagpapataas ng level. At mabilis na lumipas ang gabi kung saan makikita ang ating bidang magsisimula ng magturo sa mga bata upang makapagbahagi ng kaalaman at bilang parusa sa kanya. Kung saan isang cultivator ang napansin ng ating bida na kumuha ng kanyang atensyon. At nang lingunin niya ito ay makikitang nag-iinsayo ang cultivator na kumuha ng kanyang pansin. At ito ay si Ye Xingyun na tila meron pa ding kinikim-kim na galit kay Ye Xinghe. Na ikinalungkot naman ng ating bida subalit di na rin niya ito pinansin bagkus ay nagpatuloy na lamang ito sa pagtaturo sa mga bata kung saan sinabi nito sa mga ito na noong unang panahon ay merong daang libong uri ng martial arts. Subalit di tumagal ang mga ito kaya naman sa kasalukuyan ay meron na lamang tatlong natitira at ito ay ang Dragon Martial Arts, Flame Martial Arts at ang Star Martial Arts. At habang sinasabi niya ito ay biglang pumasok sa kanyang isip kung ano namang uri ang martial arts ang meron ng kanyang brother Lin Hong dahil nagagawa nitong makapag-summon. Habang makikita namang manghang-mangha ang mga batang nakarinig sa kwento ng ating bida kung saan napatanong pa ang mga ito kung anong uri ng martial arts ang meron ng ating bida. Na may pagmamalaki namang tinugunan ni Ye Xinghe at sinabi nitong isa siyang malakas na star martial artist at ito ang martial arts na pinag-aaralan niya. At masaya naman itong tinugunan ng isang bata sa pagsasabing kung isang star martial artist ang ating bida ay meron din ito kakayahang magpagaling sabay tanong sa ating bida kung kaya ba nitong gamutin ang kanyang ama.
Na sinang-ayunan naman ni Xinghe sabay tanong kung anong nangyari sa ama ng bata. Na malungkot namang tinugunan ng bata at sinabi nitong na injury ito sa pagbubuhat ng mga or na ngayon ay malala na ang kalagayan. Na tinugunan naman ng ating bida at sinabi nitong di yun problema sa kanya dahil kayang-kaya niya itong pagalingin sabay agad nitong inutusan ang bata na tawagin ang ama nito upang masimulan na niyang magpagaling ito. Na agad namang sinunod ng tuwang-tuwang bata dahil may pag-asa na ang kanyang amang gumaling at sinabi nitong bibilisan lamang niya ang pagtawag dito. Kung saan makalipas lamang ang ilang sandali ay agad na nga ding nakabalik ang bata kasama ang may saklay niyang ama na mukhang namamayat na dahil sa injury. At masayang sinabi ng bata sa kanyang ama na uncle ng ating bida na may kakayanan ang kanyang elder brother Xinghe na magpagaling ito. Na agad namang binati ang ating bida nang may masayang mukha na tinugunan naman ng ating bida sa pagsasabi kay Uncle Bing kung anong lagay ng paa nito. Na tinugunan naman ni Uncle Bing at ikinwento nitong sa nakaraang buwan ay nadaganan ito ang isang malaking bato habang buhat-buhat niya ang or na some iris sa kanyang mga buto. At dagdag pa nito na sinubukan niya na rin itong ipagamot sa Long River Town na di naman kalayuan dito subalit nabigo ang isang star martial artist na nasa third heavenly realm na siyang gumamit sa kanya. At sinabi nitong kahit na naubos na niya ang lahat ng kanyang mga ipong pera ay di pa din ito gumaling at lalo pang lumala. Na makikitang ikinagulat naman ng ating bida na mariin lamang na nakatingin sa kanyang uncle habang nagkukwento ito. Kasunod ng kanyang kalungkutan dahil sa pag-iisip sa nangyari sa kanya dahil kung hindi lamang siya natanggal sa academy ay lalo siyang lalakas at mas marami siya matutulungang kamiyembro ng Asher Feather Clan. Maya-maya pa ay sinabi ni Uncle Bing sa ating bida na maging ang third heavenly layer realm ay di ito napagaling kaya di na ng ating bida kailangan pang pag-aksayahan siya ng oras. Dagdag pa nito na masyado lamang umaasa ang kanyang anak na gumaling siya kahit na impossibly. Na tinugunan naman ng ating bida at sinabi nitong sa Heavenly Star Academy ay madami siyang natutunan patungkol sa Star Martial Arts sabay tanong kung baka naman pa pwede siya nitong subukan ang kanyang mga nalalaman sa panggagamot. Guys, wag mo muna skip ang ating video dahil may gusto lamang sabihin ang lodi nyo. Guys, ipagpatuloy lamang ninyo ang pagsuporta hanggang sa maabot natin ang 10k subscriber at masaya na ang idol nyo sa channel na ito. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan susubukan ng ating bidang pagalingin ang injury ni Uncle Bing at ipapakita nito sa lahat kung anong mga natutunan niya sa academy. Bukod pa dito ay merong isang hangal na nasa 5th heavenly layer realm ang makakaharap ng ating bida at ito ay isang flame martial artist. Kung saan hahamunin pa nito ang ating bida sa isang pastahan sa kung sino ang mananalo sa kanila. Kung gusto mong magpatuloy sa ating kwento ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell icon nang sa ganan ay mauna ka sa tuwing may bago tayong upload. Paki-like muna din ang ating video at mag-iwan ka na din ng komento para friends na tayo lodi.